Tinan ko nga din yung ano. Nakaganto. Okay, magandang gabi po sa lahat. At isa pong oportunidad na nabigyan po tayo ng pagkakataon sa oras na to. At sinabi po ng ating pastor nung nakaraang linggo na tayo nga po ang siyang magpipreach po nitong prayer meeting. At salamat din po sa mga prayer request na atin pong napakinggan. At napakahalaga po ang mga prayer request na ito na atin pong napakinggan sa bawat isa po sa mga kapatiran na siya pong ngayon ay nakakaranas po ng mga iba't ibang sakit o karamdaman. Katulad niya po ng sipon, mga ubo, lagnat na siya pong pangkaraniwan na nangyayari po sa bawat isa. Kaya nga po mga minamahal, salamat sa gabi pong ito at nakita din po natin ang gawain sa naik na napakaganda po na makita natin na nagpatuloy po yung mga kapatiran natin doon. So ngayong gabi po ay tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral. Buksan po natin yung mga Bible natin dyan sa inyong mga tahanan. Sa sino man ngayon na nandidiyan, marahil yung iba ay naghahapunan, yung iba naghuhugas ng plato o ano pa man ang mga ginagawa. Subalit, gusto po nating makikita na bigyan natin po ng kahalagahan ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay ating namnamin ng mabuti. Yon po ating pag-aaralan ngayong gabi. Okay, please open your Bible in the book of 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 3 up to 15. First, 2 Peter pala. 2 Peter chapter 3, verse 1 chapter 3 up to 15. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 15. Basahin ko po at sundan na lang po ninyo sa inyo pong mga paningin. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For this is things be in you, and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into everlasting kingdom of our Lord and Lord and Savior Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them,
and be established in the present truth. Yea, I think it meet as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this by tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi pong ito. Salamat po sa mga talatang ito na aming pong pag-aaralan. Samahan niyo po kami Panginoon upang maitaas po ang inyong pangalan. Bigyan niyo po kami Panginoon ng talino, kaalaman sa pagpapahayag ng inyo po mga salita. Itago niyo po kami, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihang espiritual upang ikaw, Panginoon, ang siyang maihayag. At tulungan niyo po, Diyos, ang lahat ng mga kapatiran namin na nabanggit sa mga panalangin. Dinggin niyo po kami, O Diyos. Bigyan niyo po ng katugunan ang lahat ng aming mga karaingan. At tulungan niyo po kami na maging malinis ang aming mga puso at isip upang kami, O Diyos, ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala mula po sa inyo. Ang lahat na ito ay aming pinasalamatan at hinihiling sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya sa gabi pong ito, mga minamahal, ay pag-aralan natin ang ito pong kalaguan ng buhay Kristiyano or the growth in Christ. Yan po ang titulo po ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Sapagkat marami pong mga tao ngayon na naghahanda kinabukasan sa katawang pisikal at halos na baliwala po yung patungkol sa Panginoon. At halos nakalimutan mga kapatid yung pong patutunguhan ng kaluluwa. At medyo ang kanila pong pinaghahandaan ay tungkol po sa mga sitwasyon sa kasalukuyan na nangyayari nitong pandemic, dahil ito pong pandemic ay hindi lamang po sa isang lugar kundi sa buong mundo. At kung inyo pong pag-aaralan ng mabuti, nahahatak ng pandemic na ito ang pagkatakot ng mga tao sa sitwasyon na umabot tayo sa pagka-lockdown. Ang mga tahanan ay halos ang mga barangay, tahanan ay halos hindi na pinapalabas ang mga tao. Kaya umabot na po sa halos 4 na buwan itong sitwasyon ng ating kalagayan ngayon. Kaya halos po ang pati po din ang pananambahan ay nakontrol, ika nga, nitong sitwasyon ng pandemic. At mabuti po, itong lately lang, sa June ay pinapayagan na po yung mga mass services. Kaya sa panalangin po ay nagkakaroon po ng katugunan na magkakaroon na po ng mga serbisyo o pananambahan sa mga simbahan na bagamat ito po ay limitado at hindi pa po lahat-lahat siya makakadalo sapagkat ilang porsyento po lamang ang siyang binigyan po nito. At dito po mga minamahal, nakikita natin sa ating pong buhay Kristiyano. Ako nga, nagpasalamat kami noong first week naming pagsimba dahil na-miss namin po ang church. Sa katotohanan ay mula noong March 14 hanggang nitong June ay talagang wala pong pananambahan na nangyari. At mabuti po ay nagawa din po ng kaparaanan sa mga multimedia na meron po tayong live streaming na ginawa po ng ating pastor. At naabot po tayo ng mga mensahe. At nakakamiss ang pananambahan.
Kaya nga po ngayong gabi, mga minamahal, sa atin pong pag-aaralan ay paano ba natin ito maiiwasan na tayo ay mabigyan natin ito ng panahon, ika nga, na ang ating pananambahan ay muling maibalik sa ating puso ang pagiging mainit sa paglilingkod. Number 1 is, we must be serious and attentive to hear the Word of God. Take note. Bigyan natin ng pansin po yung talata sa Book of Deuteronomy chapter 32 verse 29. Book of Deuteronomy chapter 32 29. Deuteronomy chapter 32 verse 29. The Bible says, "Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end." Sabi po sa Biblia, na sana sila'y pantas na naunawaan ito. Mga minamahal, ang isang Kristiyano na mayroong seryosong pananampalataya sa Panginoon ay nauuhaw siya sa salita ng Diyos. At kapag ang isang Kristiyano ay mayroong seryosong buhay sa Panginoon, hindi siya matatakot kung anumang mga sirkumstansya sa kanya pong buhay kasama ang kanyang pamilya. Ito po ang nakalagay sa Bible na dapat isaalang-alang natin ang ating kahahantungan. Isang araw, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Isang araw, ang sabi nga sa Biblia, na mas marami ang iginugugol ng isang tao dito sa lupa sa mga bagay na kanyang ginagawa. Sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, sa kanyang pag-aaral, o sa lahat. Kakaunti lamang ang kanyang iginugugol para sa kanyang kaluluwa na siyang pinakamahabang panahon doon sa kabilang buhay. Kaya dapat mga minamahal, yan po ang ating tatandaan. Na tayo mga Kristiyano, dapat nating mas bigyan ng halaga ang ating kaluluwa. Isang araw, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At ito pong paghukom na ito ay habang buhay. Kaya nga po, sa sinumang mga, kaya ako natutuwa nung aming unang service, nung pagdalo namin ay mayroong kaagad na 28 ang mga attendees that time. Natutuwa ako sapagkat itong mga taong ito ay mga uhaw sa salita ng Diyos. At ang totoo lang mga kapatid, iba pagka ikaw ay nasa bahay na nakikinig lamang sa TV o sa iyong cellphone kaysa nasa simbahan ka. Para sa akin at sa akin na isang opinyon, mas seryoso ako pag nasa loob ng simbahan. Napakinggan ko, naunawaan ko. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko naunawaan yung sa cellphone lamang. Pero mas maganda yung nasa loob ka ng simbahan sapagkat nakita mo yung nagsasalita, seryoso ka, nakaupo ka. Pero pag nasa bahay ka, ang daming mga obstacle, ang daming mga tawag nito, ang dami kang mga dapat iniisip, hindi ka makapag-concentrate. Kaya nga po mga minamahal, na sana sila'y pantas at naunawaan nila ito, ang sabi sa Deuteronomy, na dapat mga minamahal, mas seryoso tayo sa ating ginagawa sa Panginoon. At ito po nagpapasalamat tayo na gano'n kasigasig po yung ating pastor sa gawain,
hawak niya ang Las Piñas at hawak din niya ang Naik. Kaya saludo tayo sa ginagawa po ng ating pastor. So we must be serious and attentive to hear the word of God. Yung mga cell group na ginagawa natin, kung makikita natin sa atin pong group chat, dati marami, minsan kumukunti, tapos on and off. At sabi nga sa mga choir members, dati marami, ngayon kukunti. So dapat lagi nating tatandaan na mas malaki ang ating magagawa sa Panginoon dahil yan po'y habang buhay nating haharapin sa Kanya. And number 2, Ecclesiastes chapter 11 verse 8. Ecclesiastes chapter 11 verse 8. Ecclesiastes chapter 11 verse 8, the Bible says, "But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness, for these shall be many, all that cometh is vanity." Ibig sabihin, mga minamahal, number 1, we must be serious and attentive to hear the word of God. Number 2, our wisdom must be related to a godly business. Our wisdom must be related to a godly business. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag bibigyan tayo ng mahabang buhay dito sa lupa ng Panginoon, dapat gagawin din natin at hindi natin makakalimutan ang kanyang gawain. Kung tayo man ay gumagawa mula Lunes hanggang Sabado, na dapat pagdating ng Linggo, andyan tayo sa simbahan. Kung meron man tayo mga prayer meeting, andyan tayo. Sapagkat mga minamahal, napakaliit lamang ang time na ating ginugugol para sa Panginoon. So yung iba hindi pa makarating sapagkat busy. Hindi pa. Ito po ang isa sa mga dilema ngayon na sitwasyon nitong pandemic sapagkat malaking epekto ito sa spiritual life ng tao. Ipalagay na lang natin maski sa bahay. Pero ang sabi ko nga kanina, para sa akin mas masarap makinig ng salita ng Diyos pagka nasa loob ka ng simbahan. Mas masarap makinig at masarap namnamin ang salita ng Diyos sa loob ng simbahan sapagkat una, masaya ka sapagkat nakikita mo yung mga kapatiran mo na nandiyan sila nagpupuri sa Panginoon. Sabi nga dito datapwat kung ang tao man ay mabubuhay ng maraming taon, magagalak siya, magpasalamat siya. Pero sa bandang dulo, alalahanin din niya ang araw ng kadiliman sapagkat ito ay marami. Mas mahaba ang panahon na guguli natin sa kabilang buhay kaysa dito sa lupa. Yan pa ang pagkatandaan natin mga minamahal. Kung baga sa kung meron nga akong nakitang simbahan na halos araw-araw meron silang pananambahan sa dito sa may San Pedro, Laguna. Halos araw-araw meron silang gawain. Sa atin, yung kay pastor na gawain sa Naik, Tuesday. Tapos Wednesday, prayer meeting. Tapos Saturday. Tapos Linggo. Mga kapatid, ito po'y isang paalaala sa atin kung paano tayo lalago sa ating buhay Kristiyano. Titingnan natin sa ating buhay na dapat kung meron man tayong mga ginagawa o mga pinagkakaabalahan sa ating buhay, huwag nating iset aside ang Panginoon sa ating buhay. Upang sa ganon, ay magkaroon tayo ng pagtatagumpay. Sabi nga, na pagka ang Diyos ay nasa ating buhay, hindi tayo matatakot.
Mas malaki ang Diyos kaysa COVID. Mas malaki ang Diyos kaysa sitwasyon nito. But we have a human responsibility, mga minamahal, kung paano din natin labanan ito. Unang-una sa pag-iingat natin sa ating sarili. Di ba? Dapat yung ating pananampalataya ay i-exercise natin sa sitwasyon na ito. Kapag hinihingi na ng pagkakataon, ang Diyos ang bahala nun. Lahat ng mga imposibleng bagay ay atin pong ipasakamay ng ating Panginoon sapagkat sa Kanya po ay walang imposible. Kaya nga po, meron tayong mga prayer meeting na ginagawa, meron po tayong mga cell group upang ito po ay isang paraan upang ang mga Kristiyano ay magkakaroon po ng kalaguan spiritual maski tayo ay nasa bahay. Yung iba po nananalangin ng financial, yung iba po nananalangin para sa may mga karamdaman, sapagkat paikot-ikot ka lang sa 4 na sulok ng iyong tahanan sa buong maghapon. Marahil siguro pati din yung ating kaisipan, nabuburing po tayo. Pero alalahanin natin na hindi lamang natin yan naramdaman sa ating sarili, kundi pati din po yan naramdaman sa lahat ng mga tao, kapitbahay natin, kapwa Kristiyano, nararamdaman din nila kung ano naramdaman natin sa loob ng bahay. Kaya nga po mga minamahal, yung iba, ang ginagawa po nila ay nagtatanim. Yung iba ay merong mga halaman, nagdidilig, nagdadamo, pampalipas ng oras. But, bakit ko sinasabi ito? Sapagkat, kapag tinitingnan po ninyo yung mga overview diyan sa ating gawain, ito yung attendance, ito yung mga live screen na nandyan yung mga kapatiran, yung iba wala, yung iba meron. Anong ibig sabihin nun? Sila ba hindi relay sa ating schedule? Sila ba ay hindi alam? Yan po isang tanong lamang sa ating sa akin sa ngayong gabi. Sapagkat nakikita ko po yung sitwasyon na ang pagpapaalaala po ay isang bagay na dapat nating matatandaan. Sabi nga, di ba, sa Ecclesiastes chapter 8, alalahanin niya ang mga araw ng kadiliman. Ibig sabihin, mas dapat makikita mo na ang sitwasyon mo ay hindi kahabang buhay nandito sa lupa. Hindi habang buhay na ganyan ang iyong sitwasyon. Kundi mas tandaan mo na mas bigyan mo ng pagkakataon sa kabila sapagkat ito po'y napakahabang panahon na ating igugugol doon. Okay? So, number 3. Number 1, we must be serious in attempting to hear the Word of God. Number 2, our wisdom must be related to the godly business. And number 3, the last, put God first in our lives because the judgment is described. Put God first in our lives because the judgment is described. Jeremiah chapter 29 verse 13. Buksan po natin. Jeremiah 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. Ay nakalagay po dito sa Bible, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. We must put God first in our life because the judgment is described. Bakit ko sinasabing the judgment is described? Amos
Book of Amos, chapter 4, verse 12. Book of Amos. Amos 4:12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Put God first in our life because the judgment is described. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 13, hanapin ninyo ako at inyo akong matatagpuan kapag hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso. Take note, mga minamahal, buong puso. Kapag hinahanap ninyo ako ng buong puso. Hindi po 1/4, hindi po kalahati, hindi po 3/4, kundi buong puso ang paghahanap. Ay sabi ng Panginoon, matatagpuan ninyo ako. Anong sinasabi sa Amos chapter 4 verse 12? Sapagkat gagawin ko ito sa iyo, paghandaan mo ang iyong pagharap sa Diyos. Mga minamahal, unahin natin ang Panginoon sa ating buhay sapagkat ang pagharap natin ay talagang may katotohanan. Hindi po ito biro sapagkat ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya habang tayo mga minamahal ay nandito sa lupa na ginagawa natin ito, meron po itong kaukulang katapusan. At ang katapusan ito ay pagharap sa Kanya. Kaya nga po, alam ng Panginoon kung sino tayo sa ating buhay sa Kanya. Alam ng Panginoong Diyos kung ano ang laman ng ating puso at isip. Alam ng Panginoon kung ano ang ating iniisip ngayon at alam din po ng Panginoon kung ano tayo sa Kanyang harapan. Marahil managkukubli tayo sa ating kapwa-tao, kapwa-Kristiyano, kapwa-pamilya. Meron tayo na itatago sa ating puso at isip. Pero sa Diyos po ay alam po niya ang lahat ng bagay. Kaya nga po, 'di ba, sabi, unahin natin siya sa ating buong buhay sapagkat haharap at haharap tayo sa Kanya. Kaya nga po, hindi po nawala ng kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay. Mayroon tayong mga, ulitin ko, yung mga cell group na ginagawa natin. Meron tayong mga prayer meeting na ginagawa. Sana po mga kapatid, maging seryoso na po tayo. Kasi po, hindi pa tapos ang laban natin nitong pandemic na ito. Meron po akong nabasa sa isa pong website ng Facebook. 3 years ago pa ito, alam na ito ni Bill Gates. Pero meron pa siyang kasunod. Ano po? May kasunod pang mangyayari. Na sana, mga minamahal, mas lalo pa tayo maghahanda at maging seryoso sa gawain ng Panginoon. Kumbaga, kung naging seryoso man tayo ngayon, mas seryosohin pa natin ang darating sa ating pong buhay sapagkat ang Diyos po ay hindi po nagpapabiro-biro sa ganito pong gawain. Kaya nga po mayroong isang katanungan po sa isang conclusion po ng mensahe. Saan mabubuhay ang aking kaluluwa ng magpakailanman? Ang puso ko ba ay tama sa harap ng Diyos? Ako kaya ay handa ng humarap sa Diyos at hatulan sa aking mga kasalanan? Kailangan nating bigyang pansin ang ating pagtanda o paghaba ng ating buhay. Lahat tayo ay haharap sa Diyos sa anumang oras. Mas malapit
na gaya ng iniisip natin. Ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng simpleng alituntunin kung paano maghahanda ang kaluluwa sa pagharap ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal, huwag tayong mahirati na lagi tayong nagsisimula pero hindi natin tinatapos. Huwag tayong mahihirati na malakas tayo ngayon, bukas hindi. Pagdating ng pananambahan, marami tayong mga alibay. Pagdating ng mga schedule natin, marami tayong hindi dapat magawa. Tatandaan po natin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay panglupa lamang. Ngunit kung ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay sa Panginoon, at ito po yung isang dakilang bagay na ating kakaharapin sa Kanya, nabibigyan tayo ng mga awards. At hindi po ito nawalan ng kabuluhan ng lahat ng atin pong ginagawa mga kapatid. Kaya nga po, nagpapasalamat po tayo sa isang mga oportunidad na ginagawa, na gumagawa po ng paraan ng ating pastor sa mga ganito, ginagamit ang mga multimedia, at ito nakakaabot tayo sa mga kanya-kanyang tahanan na bagamat merong pandemya ay hindi po nahadlangan ang gawain ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, yan lang po ang aking maisishare po sa inyo, sa bawat isa. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa tatlong aming napag-aralan ngayong gabi. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa Glorious BBC Las Piñas. At salamat din po Panginoon sa bawat members na ngayong gabi po ay nakadalo, nakakapakinig ng salita mo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magiging hamon sa iba sa aming pong buhay. Palaguin niyo po kami, O Diyos, sa aming buhay Kristiyano. Tulungan niyo po kami na magtagumpay at magiging kasiyasiya, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po kami na sa aming pong mga ginagawa, O Diyos, ay magiging karapat-dapat kami sa inyo pong harapan. At sa lahat ng aming mga ipinapanalangin, Panginoon, naway kami po inyong dinggin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makarating sa trono ng biyaya ang lahat ng aming pong mga karaingan ngayong gabi na aming pong mga inilapit sa inyo, O Diyos. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyo. Una sa lahat ay buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng aming kaluluwa, ang langit na aming pong patutunguhan. Salamat, Panginoon, sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo na namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At ngayon ay nasa trono ng biyaya, sa kalangitan at muling babalik para sa inyo pong mga anak. At nagpasalamat kami, O Diyos, sa inyong banal na Espiritu Santo, na sa aming puso na siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy espiritual. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na makapatuloy sa paglilingkod. At pinupuri namin inyong dakilang pangalan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat. At sa lahat ng mga nasa tahanan, magandang gabi po sa inyo, Panginoon, mga kapatiran. Salamat po sa inyo. Salamat po, Pastor.